Gong, sa inyo po ang mic na po. Amen po. Salamat po sa Panginoon sa oras ng panalangin na tayo nagkatipon-tipon na naman upang tayo makahingi sa Panginoon. At the same time po ay makarinig tayo ng kanyang mensahe. At bago po tayo mag-umpisa ay hingin natin ng panalangin kay Sister Joby. Amen. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na may bigyan at makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na kami po'y makapakinig ng iyo pong mga salita. Tulungan po ninyo si Kuya Dong sa kanyang pagbibigay ng mensahe sa sa oras na ito. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng karunungang makalangit. Ikaw, Panginoon, ang siya pong magsalita sa pamamagitan po niya, Panginoon. Ang pagpapala na inyo pong inihanda sa bawat isang makikinig ay naway ito'y patuloy, Panginoon, na matanggap ng bawat isa na ito ang magbigay ng kalakasan, ng hamon, Panginoon, upang kami po'y magpatuloy sa paglilingkod po sa inyo. Kaya pinagkakatiwala po namin ang iyong gawain sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yung pong pagbabasahin ng ating mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ngayon ay makikita natin sa James chapter 1 verse 13. James chapter 1 verse 13, ito po yung sinasabi niya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Ang mensahe pong ito ay pamamagatan nating how to overcome doubts. Sa Tagalog po ay paano mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan. Parang naaangkop po ito sa mga narinig nating mga kahilingan ng ating mga kapatid ngayon. Alam natin sa lahat ng mga tao, maging ito hindi mananampalataya or hindi pa naligtas o tayo nang naligtas, ay merong mga kailangan sa ating buhay na minsan napakahirap kung titingnan mo ay napakahirap na maabot o makuha or mapagtagumpayan. At tayo nagpapasalamat sa mga nakakilala na sa tunay na Diyos na ligtas na dahil sa ating pakikinig sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Nakikita natin ang kalooban ng Diyos na nagkakaroon tayo ng mas malakas na pananampalataya, mas malakas na mitihin sa ating puso, sa ating buhay, upang ang pag-aalilangan ay mawala. Dahil nga, katulad nga ng ating mga narinig na kahilingan ng ating mga kapatid, merong pamilyang may sakit, merong namatayan na kamag-anakan, kapatid, at merong kahilingan para sa mga pamilya or kaibigan na hindi pa naligtas. Kung ito pong ating pagbabasihan ng ang Diyos na ating pinaglilingkuran, itong ating nabasa, sinasabi niya dito na minsan meron tayong inihiling sa Diyos. Huwag natin itong pag-aanilangan dahil pag ito'y pinag-aanilangan mo, para kang sabi nga doon sa Biblia, para kang alon na inahampos-hampas sa magkakabila, ay doon nag-uumpisa yung kahilingan mo sa Panginoon. Kahit na ano pa ito, ay pinag-aalilangan mo. Ibig sabihin na ikaw mismo, sinurrender mo na yung kahilingan mo na hindi mo na makukuha. Pero kung wag mo ng pag-aalilangan ito na ito'y pagkakalob ng Panginoon sa tamang panahon. Sabi nga doon sa kanta yung
sabi nung kanta yung hindi ko alam kung nakalimutan ko na si Calling Words ata yung umawit dun. Paborito ko, isa sa mga paborito kong kanta yun yung sabi niya yung the mountain na ewan sa kapagsubukan yung bundok na gusto mo sa sarili mo o sa puso mo, sa kaisipan mo, gusto mo siyang i-move yung bundok na sa dami ng bundok, sa dami ng problema, sa dami ng mga dumarating sa buhay ng isang tao, gusto mo i-move mo na lang, tanggalin mo sa iyong harapan para mawala na lang bigla. Pero ang sabi ng Panginoon, no, kailangan mag-climb ka, akyatin mo siya. Anong ibig sabihin nun? Lutasin mo, gawin mo. Dahil hindi lang ikaw nag-iisa eh. Nandyan lagi ang Panginoon na susuportahan kanya, bibigyan kanya ng lakas ng loob, bibigyan kanya ng inspirasyon. Dahil may pangako ang ating Panginoon eh. Ang pangako niya ay tapat. Tapat siya na nangako sa atin sa lahat, lalo na sa mga anak niya na nananampalataya, naniniwala sa kanya na iyon ay pagkakalob niya. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi niya ay ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso na kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So kung titignan mo po dito ang sinasabi niya ang Panginoon ay tapat siya na tutulungan niya tayo upang maiwasan natin ang anumang klaseng tukso kumisan sa tao, lalo na sa mga hindi pa naligtas. Kasi yung tao may pagpili yan eh. Alam natin yan na dalawa lang naman pipiliin mo yung masama o yung mabuti. Dalawa lang eh. So, ang tao, minsan, lalo na pag hindi pa naligtas, madalas ang pinipili niya yung kung saan siya magiging madali ang lahat para sa kanya kahit na ito ay magkokos ng kapahamakan o merong madadamay na ibang tao or merong in the future magkakaroon ng lamat, kahit na yun ang mangyari, gagawin niya eh. Lalo na sa mga hindi pa naligtas, pero sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na naligtas, meron silang pinanghahawakan dahil alam nila yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay tunay. Alam nila na ang Diyos na nandyan lagi ay nakaantabay. Katulad na lang ng lahat, hindi ko alam kung lahat tayo ay nagmamaneho na. Ako nararanasan ko dito eh, yung mula nung talagang sabi ko sa Panginoon, pinagkakatiwalaan ko po kayo sa lahat. Bago ako umalis, siyempre magpe-pray tayo. Sa pagmamaneho ko lang, parang yung nakikita ko na merong ang Panginoon ay nagsesend siya ng angel kasi yun ang nakikita ko rin at nababasa minsan sa Biblia na ang meron lagi nagpapadala ng anghel sa mga anak niya upang bantayan siya, ilihis sa mga kapahamakan, ilihis sa mga disgrasya, lalo na pag dinalangin mo ito. Kaya wag mong pag-alinlangan, wag kang mag-doubt sa mga hinihiling mo sa Panginoon, maging ito'y napakaliit o napakalaki man. Dahil ang Panginoon ay tapat siya, katulad nga ng ating nabasa na talagang ito ay kanyang pinagkakaloob sa bawat isa. Walang alinlangan. Kaya nga kung titignan mo yung buhay natin dito, bagamat ito'y pansamantala lamang, tinitignan ng Diyos kung gaano tayo katapat sa Kanya. Yun lang ang dapat nating panghawakan na bagamat hindi natin siya nakikita, subalit ating nararamdaman ang Kanyang presensya lagi dahil alam natin sa puso natin, tayo'y niligtas niya mula sa buhay makasalanan, maging
ang ating hinihiling sa Kanya ay para sa kamag-anakan natin, wag na tayo. Dahil ganun tayo gayon tayong naligtas na, yung kaliit-liitan na kakilala natin, kamag-anakan natin, ay bigyan natin ng pagkakataon nila na maramdaman nila kung ano yung naramdaman natin, maramdaman nila na kung ano yung naranasan natin sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan. Napakasaya ng nakay Kristo. Napakasaya ng naglilingkod tayo sa Panginoon dahil nandiyan siya lagi, alam natin yan. Kaya nga madalas kong sa aking sarili, lahat tayo may dinaranas na kapagsubukan. Subalit sabi ko sa Panginoon, noon sabi ko, tatagal ako kasi yung kuya ko, yung pinakamatanda, ang computation niya sa buhay, kung paano mamamatay, i-compute mo daw yung edad ng nanay mo at tatay mo. Example, yung nung mamatay yung nanay, kasi yung nanay namin namatay 68. Yung tatay ko namatay 80, nasa 86 siya. Pagsamahin mo daw yung edad na yon, pagkatapos i-divide mo ng 2. So kung ano yung lalabasan nun, halos nandoon sa in-between yung edad na ikamamatay mo. Bagamat yun ay competition ng kuya ko dahil hindi pa siya naligtas, bagamat na-sharean ko na ng matagal, subalit dahil sa kanyang yung kaisipan niya, matagal na siya dito, siya yung kumuha sa amin mas nauuna yung ano siya mayaman siya mas nauuna yung kayamanan na gusto niyang hindi naman pinaglilingkuran, kumbaga kasi kung nasasabi ko kasi ang tunay na Kristiyano, nagbibigayan niyan, ang tunay na Kristiyano, maiintindihan mo lahat yung mga nangyayari sa iyong buhay. Ang tunay na Kristiyano na gustong maglingkod sa Panginoon, dapat siya yung unahin mo sa buhay mo. Kasi hanggang ngayon, nasa 64 na siya, 65. Madalas pa siyang nag-iisip. Matagal na siyang retired 40 years old pa lang, nag-retired na. Pero yung pag-iisip niya sa ginagawa niya ngayon, sa business niya, nandun pa rin. So, yung ibig sabihin dito, yung computation sa mga magulang pag namatay yung mga anak, computation daw, halimbawa sample nga 70 yung nanay, 70 yung tatay, 140 divided by 2, 70. So mamamatay ka approximately 70. Hindi natin pinapaniwalaan yun pero siya yun ang pinapaniwalaan niya. So ang ibig sabihin nasa Diyos ang may hawak Kung nakikita niya na tayo ay handang magsilbi sa kanya at nakikita niya na tapat talaga tayo, yung buhay natin pahahabahin niyan. Nakita natin yun dun sa isang hari, nakalimutan ko si Ezekias sa lumang tiyan, si Haring Ezekias na in-extend niya yung buhay niya ng 15 taon para magkaroon, dahil naglilingkod siya ng tapat sa Diyos At ang isang mananampalataya, sabi nga dito sa 1 Peter, para tayong ginto yung ang Panginoon ay ano ba yan, yung ano yung tamang salita doon, yung sinusunog yung ginto para mahiwalay yung tunay na ginto doon sa nahalo. Minsan may nakahalong ibang metal, silver o anong pa man yan, para maging puro yan. Kaya nga yung sinasabi niya sa 1 Peter chapter 1, basahin po natin. 1 Peter chapter 1 verse 7, ito yung sabi niya Ayoko pong magkamali sa kaya 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi niya, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. So lahat po ng ginagawa nito, sinusubok tayo ng Panginoon, inuhubog niya tayo sa ikabubuti natin upang maparangalan lagi natin ang ating Panginoon. Dahil sa bandang huli, sa susunod na buhay dito, sa kabilang buhay, yun ang gagawin natin pararangalin natin ang ating Panginoon, kakanta tayo, pagsisilbihan natin. Ang kaibahan lang, doon wala ng hirap, wala ng gutom, wala ng sakit, hindi na tayo tatanda, wala ng
hindi na natin mararamdaman yung mga nararamdaman natin ngayon. Kaya nga parang hinuhubog ang isang tunay na Kristiyano. Kaya sa atin ngayon, kung mayroong dumaan sa iyong kapagsubukan, isa lang ang dapat mong lapitan lagi. Madalas natin sinasabi yan, Panginoon muna, bago ka humiling sa iba. Umiyak ka muna sa Panginoon, gumawa ka muna ng ako, alam mo, minsan kahit na madapa lang ako, minsan sa trabaho ko, kung titignan mo yung binti ko tsaka kamay, kahit siguro mga lampas 1,000 gasgas meron ako, kahit yung gasgas lang 'pag nagsugatan tulad kanina nasugatan ako dito malapit sa tuhod, o into ko kaagad sa trabaho ko, nag-pray ako, sana po wag na muna akong masugatan ngayon. Gano'n lang, kahit na gano'n lang kaliit. Tapos yung sinasandigan mo lagi yung Panginoon, nararamdaman mo yung pagmamahal niya na parang inaakap ka niyang gano'n, na nakikita mo yung kanyang concern, nakikita mo yung kanyang pagmamahal. Sabi niya, walang kwenta yan. Yung pang mga problema na kung titignan mo, meron kang namatay na kamag-anakan, or yung pamilya mo hindi pa tumanggap, masakit yun eh. Nakikita mo, alam mo kung saan sila pupunta just in case na dumating yung final judgment eh. Saan sila pupunta? Alam natin kung saan sila pupunta eh. Yun lang mararamdaman mo, pero yun hanggang ngayon lang. Sa kabilang buhay, yun ang isipin natin eh. Kumbaga dapat mag-advance ang tunay, lalo na yung mga tunay na naligtas na. Yung isip natin, i-advance natin, ganun yung ginagawa ko eh. Hindi ko alam sa iba. Parang pag may dumarating na ng kapagsubukan, minsan sabi nga ng asawa ko, nung maaksidente nga yung anak namin, dahil sa takot siguro ng anak namin, sabi namin kasi, yan, nandiyan ka, napakalayo ka namin sa amin, gusto mo mag-aral dyan, sige, hayaan ka namin. Pero, pag-aaral muna, walang anumang klaseng hocus-pocus dyan. Bagamat ginagawa niya, matataas yung grade niya. Kaya lang, minsan, di mo, dahil kabataan, namamasyal. Yung nung maaksidente siya, after one day, hindi niya pinaalam sa amin, after one day lang, doon lang namin nalaman kung hindi pa tumawag yung nanay niya. So ibig sabihin dito, bagamat meron tayong mga tapos nakikita nung tumawag yung tinawagan ako ng asawa ko, sabi niya, "Ba't kalmante ka lang? Narinig mo ba yung sinabi ko, na aksidente yung anak mo, nasa hospital ngayon, inooperahan." Sabi ko kasi, nung tumawag ka at nabalita ko na na hospital yung anak natin, naoperahan, kaagad akong nagkulong sa kwarto ko, nag-pray na ako eh. Sabi ko, so ngayon, i, 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 sini, i, ano ba yung tawag doon? Yung binibigay ko na sa Panginoon kung ano man ang magagawa niya. Kung ano man yung pagkakalob niya, maging ito ay wag naman sanang kunin ng buhay, or bigyan pa siya ng pagkakataon, kasi yun ang pinipray ko eh. Sana, kasi nakarinig na rin sila ng um, magandang balita ng Panginoon nung bata sila, subalit nung lumaki, mas nauuna yung, alam mo na, yung mga teenager, hinahanap nila yung barkada, pero hindi sila, malayo sila sa mga drugs o anumang bisyo, dahil hindi nila nakita sa akin yun eh. Ni sigarilyo, takot akong hawakan eh. Kaya hindi rin nila ginagawa hanggang sa lumaki sila. So ang point ko dito, laging kalmante ang isang tunay na Kristiyano, bagamat kailangan tayong umiyak, minsan kailangan nating magkaroon ng, ilabas natin yung hindi naman sama na loob, kundi kasi pag naipon yung nararamdaman dito, masakit eh. Meron ka parang kumbaga acid yan eh, na baka biglang pumutok. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, dapat lagi nating alalahanin, bago tayo nakakilala sa tunay na Diyos, tayo'y maraming nagawang kasalanan sa tunay na Diyos. So yun lang isipin natin. Ngayon ay pinagkatiwalaan natin sa Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon na maging anak niya. Ipagkatiwala natin yung mga nangyayari ngayon sa ating buhay. Huwag nating sisihin ang ating sarili, huwag tayong manghina, dahil ito ay parte ng buhay ng isang tunay, kahit na hindi mananampalataya,
o lalo na tayong mananampalataya na nakakilala na sa tunay na Diyos, dapat mas maging malakas ang ating loob. Huwag tayong panghinaan ng loob, lalo na huwag mong ipakita na nanghihina ka sa mga kakilala mo, kamag-anakan mo, asawa mo, or mga anak mo, dahil ikaw ang nakakilala na yan, nakaligtas ka na naligtas ka na mula sa buhay makasalanan, naranasan mo na kung paano ang kagalakan na nararamdaman mo ng buhay na may Kristo sa iyong buhay. Huwag mong ipakita na nanghihina ka, kundi sasabihin nila sa iyo or iisipin nila kahit na hindi nila sabihin, oh, ganun pala yung pag naligtas ka mula sa kasalanan, parang mas maraming kapagsubukan, mas nakakapanghina. So nawa sa ating mga naligtas na mula sa buhay makasalanan, maging example, yun ang sinasabi natin lagi, maging example tayo sa mga kamag-anakan natin, lalo na sa ating mga pamilya na hindi pa naligtas. Dahil kung tayo mismo ang kakakakitaan ng panghihina, ng pag-aalinlangan sa ating ipinagpe-pray sa Panginoon, paano na sila? Paano na yung iisipin nila? Kaya nga, kung titignan mo, sabi nga dito, sa lahat dapat ibigay natin para sa maging sabi nga sa Biblia, maging matalino tayo tulad ng ahas. Kasi yung ahas, kailan ko ba narinig yan? Kaluskos pa lang, pag may narinig na siyang kaluskos, aalis na yan kasi alam niya na papatayin siya, nahuhulihin siya. Parang dapat maging ganun tayo katalino kung may problemang darating dahil yung diablo nandiyan lagi, tinutokso tayo kahit sa ikaisipan lang, pinapaalala niya yung mga nagawa nating pagkakamali o kasalanan nung hindi pa tayo naligtas. Dapat maging marunong tayo, uy, diablo ka lang, tinutokso mo lang ako sa kaisipan, pwedeng, tapos manalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus, umalis ka dyan, at lilipad yan, aalis yan sa iyo. Kaya nga ito yung sinasabi niya sa 2 Peter 1:5-10, pero hindi ko na po halos babasahin ito kasi medyo mahaba-haba. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 1, sabi niya dito 2 Peter chapter 1, 1:5-10, ilang lang po ang babasahin ko. Sabi niya, dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi nyo ang inyong pananampalataya at ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. At ang kaalaman ay ang pagpipigil, at ang pagpipigil ay ang pagtitiis. At ang pagtitiis ay ang kabanalan. At ang kabanalan ay ang mabuting kalooban ng kapatid. At sa mabuting kalooban ng kapatid ay ang pag-ibig. So, ibig sabihin nito, yung pagtitiis nandyan, yung kabanalan na gusto ng Panginoon na ating makamtan para tayo ay makarating sa kanyang kaharian, para maabot natin yung sukdulan na, kumbaga, hindi naman, pangit namang sabihin the right word yun, manhid. Para kumbaga manhid ka na ba yung wala ka nang nararamdaman? Hindi naman ganun pero parang dapat maging ganun tayo na dahil lubusan ka ng pinabanal, merong nanukso sa iyo, merong ang diablo may ginamit na tao sa trabaho mo man o saan man, tatawanan mo na lang, pagpe-pray mo na lang. Kasi ganun ang tunay na Kristiyano yung example natin ng Panginoong Yesus Ang Panginoong Yesus, alam natin kung ano yung nabasa natin sa Biblia, dinura siya, sinampal siya, pinagmumura siya, sinasabing siya ay sinungaling, sinasabing siya ay manloloko, pinako pa siya doon sa krus. Anong ginanti niya? Wala. Ang ginanti niya, nanalangin siya sa Panginoon, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang ganti niya. Instead na kung dinuraan siya, duduraan din siya. Kung nagmura sila, minumura. Walang ganun Walang nakalagay sa Biblia ganun Kaya dapat maging ganun tayo, maging mapagpakumbaba. Sabi nga, kung kailan tayo
tinutokso ng dyablo sa mga bagay na mga maliliit o making malaki man ito, doon tayo dapat maging mapagpakumbaba dahil alam natin na iisa lang ang malalapitan natin ng Panginoong Yesus. Kaya nga, meron din akong narinig na patotoo ng isang kapatid na parang minsan may dumarating na kapagsubukan kung doon sa walang-wala ka ng alam na gawin dahil yung isipan mo napuno na, parang hindi na maandar, pinapakita ng Panginoon na siya lang ang lalapitan mo dahil sa kanyang kagandahan loob, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kapangyarihan na alam natin na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Pwede niyang baligtarin ang sitwasyon natin na worse, very, very worse na yung sitwasyon natin kung loloobin ng Panginoon, pwede niyang baligtarin yung kagad eh. Kumbaga, kung nasa ilalim tayo ngayon, nandun yung kapagsubukan, nandun yung maraming tukso, maraming paghihirap, kahit ano pa yan, kung titignan ng Panginoon yan, kung nanaisin ng Panginoon, loloobin ng Panginoon, bigla tayong tataas eh. Parang gulong nga eh. Nasa ilalim ka tapos biglang tataas. Yun ay ang kung kalooban ng Panginoon. Subalit, itong sa mga nabasa nating mga bersikulo, alam ng Panginoon kung hanggang saan ang kakayahan ng isang tunay na Kristiyano. Kaya pag hindi pa pinagkakaloob yung kahilingan mo, ibig sabihin kaya mo pang tiisin, kaya mo pang i-handle sa sarili mo dahil alam mo na nandyan yung Panginoon na tutulong sa iyo. Kung kilala natin ang tunay na Diyos, alam natin na pagkakatiwalaan natin siya. Yung mga nag-aanilang kasi tulad ng pinag-aaral natin ngayon, hindi pa tuluyang kilala yung tunay na Diyos eh. Meron pang, kumbaga kung 1 to 100 yan, nasa 50, 60, 70% pa lang sila. Kaya minsan, pag may dumarating na kapagsubukan, merong panghihina kaagad. Bagamat alam natin yon. Tulad nga nung nasabi ko sa inyo, narinig ko yung anak ko na nasa hospital, but kalmante lang ako. Hindi ako nagpapanik. Itong asawa ko, panik ng panik. Tara na, alis na tayo. Punta na tayong LA. Ganyan. So, nandun yung alam ko na ang Diyos siya ang bahala. Ipinagkakatiwala ko na sa Kanya kung ano man ang mangyari, maging ito'y anuman. Dahil alam ko, kagustuhan ng Panginoon eh. So wala kang magagawa eh. Hanggang ang magagawa lang natin ay magpasalamat at humiling sa Kanyang mga kabutihan. Kaya nga, meron akong nakitang kanta dito. Alam ko, siguro, kilala na, bagamat hindi tayo mga nanonood ng mga pelikula or mga hindi tayo nakikinig sa mga, siguro kilala nyo si Gary Valenciano. Ang lahat ng mga halos kinakanta niyan dahil pagkakalam ko Kristiyano siya, hindi ko lang alam kung anong klaseng pagiging Kristiyano meron siya. Subalit yung mga inspirasyon niya na kanta ay napakaganda, parang may inspirasyon na hatid na sa mga tao ay kung titignan mo, nagbibigay ng pag-asa. Kaya gusto ko lang awitin yung konti para magkaroon tayo ng ito yung sinasabi niya, yung pamagat niya, huwag ka nang umiyak. Hindi ko alam kung narinig niyo na yung kantang huwag ka nang umiyak. Napakaganda ng kantang ito. Nagbibigay ng inspirasyon, sabi niya dito. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan. Ay yung pinakahuling lyrics niya.
Huwag ka nang umiyak. Napakaganda ng lyrics na yan. Yung chorus lang ang kinanta ko. Kaya kung titignan mo yung mga nangyayari minsan sa ating buhay, sabi nga dito, kung wala ka nang maintindihan, hindi mo maintindihan kung anong nangyayari sa buhay ng isang sa pangyayari ngayon, at minsan wala ka nang makapitan kasi wala wala ka. So, sabi ng Panginoon, kumapit ka sa akin, meron ka pa rin. Nandito ako eh. Nandito ako sa side mo eh. Nandito ako sa unahan mo. Nandito ako sa likuran mo. Nandito ako sa itaas. Nandyan lagi ako upang bantayan ka. Kaya kung bibigyan natin lagi ang ating sarili, kahit problema pa yung dumating, kalmante lang tayo. Sana nawa yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon na sinasabi niya dito na overcome our doubts. Tanggalin natin, mapagtagumpayan natin lagi. Dahil ang sinasabi niya dito ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, God's grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, higit sa mga anak niya. Hindi niya tayo hindi niya tayo pagkukulangan sa lahat ng ating pangangailangan, maging ito'y material, maging ito'y physical na health na kailangan natin, maging ito'y mga spiritual, lalo na yung spiritual. Talagang ipagkakalob sa atin ng Panginoon. At ang pinakahuli na ating na babasahin, sabi nga niya dito, sana ito'y lagi nating matandaan. Alam natin na karamihan sa atin ay memorize ang mga bersikulo sa Biblia na makikita natin sa Matthew 6:34. Sabi niya dito, Matthew 6:34. Karamihan, alam niya ito eh. Ito yung pinakauli na sana lagi nating may sa puso ito at mailagay sa ating kaisipan. Sabi niya dito, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. So kung titignan po natin dito na ba't tayo mababalisa bukas? Kung alam natin ang may hawak ng bukas ng Panginoon eh. Siya lang ang nakakaalam kung ano yung makakabuti sa atin eh. Meron nga akong narinig na kwento ng isang kapatid nung siya nagme-mensahe. Meron daw isang kapatid na nasa edad na. So, matagal na siya sa pananampalataya. Ang ginagawa niya, tuwing Sabado, bago kasi the next day, panambahan. So, yung ginagawa niya, itong gabi pa lang na yon, maghahanda na siya ng lutong pagkain, ihahanda na yung, i-ready na niya yung kanyang mga damit, ihahanda niya yung mga dapat niyang kailangan para the next day, pagkagising niya, yung umaga ngayon, hindi na siya mababalisa. Nandun na lahat eh, pati pagkain eh. So, ang nangyari, yung gabi ngayon, hindi niya alam na kukunin na siya ng Panginoon. Bagamat ligtas siya. Yun ang kabahan, ligtas siya. Subalit nagre-ready na siya para bukas. Maganda yung layunin niya na talagang mananambahan siya sa Panginoon, sasamba siya sa Panginoon. Ang hindi niya alam, kukunin na ng Panginoon ang kanyang buhay sa gabing iyon. So yung inanda niyang pagkain, inanda niyang damit, inanda niyang kung ano man yung inanda niya sa gabing iyon, hindi na niya alam kasi kinuha na siya ng Panginoon. So anong point dito? Tulad ng nabasa natin dito sa pinakahuli, Matthew 6:34, huwag mong ikabalisa ang bukas. Dahil ang bukas, hindi natin alam, hindi natin hawak, hindi natin alam kung ano yung ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Actually, wag nating ikabalisa kahit na itong araw na to eh. Kasi nga sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa akin kung ano man yan. So, naway nagkaroon tayo ng kaunting inspirasyon or yung mensahe ng Panginoon ngayon na nagkaroon ng kaunting
ah, lakas na loob kung masasabi mo to, if you will, sabi nga, yung lakas na loob na harapin natin lagi yung mga dumarating na kapag subukan sa ating buhay, yung mga dumarating na mga, wag naman sanang trahedya, pero hindi natin maiiwasan yun. Parte ng buhay yun na kailangan nating laging ilagay yung pagtitiwala sa Panginoon ng walang alinlangan. Ilagay natin yung ng lahat-lahat sa Panginoon. Yun lang po, pinupuri ko ang ating Panginoon. Babalik ko na po kay Sister Bell.